Doble ingat po sa pagmamaneho ngayong Semana Santa. Sa North Luzon Expressway, isang bus at 2 pang sasakyan ang nagkarambola. 13 ang sugatan, balitang hatid ni James Agustin. Wasak ang harapan at nabasag ang windshield ng bus na ito matapos masangkot sa karambola sa southbound lane ng North Luzon Expressway sa bahagi ng Valenzuela City, bandang alas 7:30 kagabi. Ang mga sakay na pasahero ng bus makikita sa gilid ng expressway. Kabilang sa mga nagtamo ng galo sa siko ang kumuha ng video na si Mark Henry Santos. Papasok na raw siya sa kanyang trabaho nang mangyari ang aksidente. Actually, yung bus driver sobrang reckless talaga. Ang bilis niyang magpatakbo. So I was sleeping kasi, and then yun, may narinig na lang ako na malakas na sunog. Tapos ayun, napasag na yung mga salamin. And sobrang bilis ng pangyayari. Ang isa pang pasahero nagtamo naman ng mga galo sa kamay at paa. Kinailangan dalhin sa ospital ang kanyang lola na 83 taong gulang na nasugatan sa mata. Kwento niya, naging pahirapan ang paglabas sa mga pasahero sa bus. Sinapak po nila yung bintana, tsaka po sila nagsibabaan. Kaya ayun po, nagtakbo na po sila, bumaba na sila ng bus. As po yung mga naipit po, tumatagal pa po bago makalabas. Umabot sa 13 sakay ng bus ang sugatan kabilang ang konduktor. Galing silang Angat, Bulacan at patungo sana sa monumento sa Caloocan. Sa imbestigasyon, sangkot sa karambola ang bus, close van at dump truck. Magkasunod daw na binabagtas ng dump truck at bus ang ika-4 na lane ng expressway. Nag-vert siya ng kaliwa para hindi niya mabangga sana itong dump truck. Kaso nga lang, meron close van na nandun sa 3rd lane na nabangga niya una. At pagkabangga niya nito, kumabig naman pa kanan hanggang sa dire-diretso nabangga niya yung puwitan ng dump truck. Sa sobrang tulin lang po niya yung nakita namin na kamalian ng bus driver. Sa police station, nagharap ang mga driver ng bus at dump truck, maging ang ilang nasugatang pasahero. Nagkasundo sila na magkaareglo. Tumagi na magbigay ng pahayag ang bus driver at kinatawan ng kumpanya ng bus. Ang sabi ng company ng bus, willing silang sagutin kung ano man yung mga gastusin ng mga biktima na nasa ospital. Nagdulot ng traffic ang nangyaring aksidente sa southbound lane ng NLEX. Payo naman ng mga otoridad sa mga motorista, lalo na ngayong Semana Santa. Kung sa tingin ninyo hindi nyo pa kaya o inaantok kayo o pagod kayo sa biyahe, kailangan magpahinga muna. Huwag kayong dire-diretso para makaiwas tayo sa aksidente. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Abiso po sa mga empleyado ng gobyerno, half-day po ang pasok sa ilang tanggapan bukas, Miyerkules Santo. Ayon sa Malacanang, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, work-from-home arrangement ang ipatutupad. Sa hapon, pwede naman kabiyahe pa uwi sa kani-kanilang probinsya ang mga kawani ng gobyerno. Wala naman daw pagbabago sa operasyon ng mga ahensya na may kinalaman sa basic at health services at sa pagresponde sa anumang sakuna o kalamidad. Nasa desisyon na rin ng mga pribadong kumpanya kung magpapatupad ng kaparehong work arrangement. Naku mga kapuso, ihanda nyo na po ang inyong mga pamaypay at uminom ng sapat na tubig dahil ngayong Martes Santo, 14 na lugar sa bansa ang makararanas ng matinding init at alinsangan. Posible pong umabot sa danger level na 43 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point, Cavite, Puerto Princesa sa Palawan, Virac, Catanduanes, Dumangas, Iloilo at sa La Carlota, Negros Occidental. 42 degrees Celsius naman ang damang init sa 9 na iba pang lugar sa Luzon at Mindanao. Extreme caution level po ang posibleng heat index ngayong Martes Santo dito sa Metro Manila. Sa kabila ng init, posible pa rin ang panandaliang ulan o kaya'y local thunderstorm base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Uulanin ngayong umaga ang ilang bahagi ng Mindanao. Pagsapit ng hapon, posible na ang ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kasama dyan ang Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, apektado ng easterlies ang malaking bahagi ng ating bansa. Frontal system naman ang umiiral sa extreme northern Luzon. Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon. Ayon sa PHIVOLCS, 3 ash emissions ang naitala sa nakalipas na 24 oras. Suma total, nagtagal ang mga yan ng mahigit 4 na oras.
Aabot naman sa halos 2,000 toneladang asupre o sulfur dioxide ang inilabas ng bulkan. Mahigit 30 volcanic earthquakes ang naitala ng Canlaon. Nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan. Ibig sabihin, posible ang pagputok nito anumang sandali. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV, 2 persons deprived of liberty ang nakatakas sa detention facility sa Malolos, Bulacan. Chris, paano sila nakatakas? Kara, tinulungan daw sila ng isang jail guard at asawa ng isa sa mga PDL. Isinagawang manhunt operation matapos makatakas mula sa Bulacan Provincial Jail ang 2 PDL. Nahuli sila sa labas ng pasilidad kasama ang gwardya at isang babae na may dalang mga baril, mga bala at isang pick-up. Dahil sa insidente, arestado ang babae at ang jail guard dahil sa pagtulong sa dalawa na makalabas sa pasilidad. Patuloy pa ang investigasyon habang tumanggi namang magbigay ng pahayag ang pamunuan ng Bulacan Provincial Jail ukol sa insidente. Maharap sa patong-patong na reklamo ang mga sospek at mga PDL. Wala silang pahayag. Sa Kasiguran, Aurora naman, patay ang isang barangay health worker matapos na barilin habang tulog sa kanyang bahay. Tama ng bala ng baril sa ulo at dibdib ang kumitil sa buhay ng biktima. Ayon sa inisyal na investigasyon, mag-isang natutulog ang biktima sa kanyang kwarto ng barilin. Wala raw kaaway ang biktima ayon sa kanyang pamilya. Hiling nila, sumuko na ang sospek. Inimbestigahan na ang insidente. Karapatan ng mga PWD ang isang isinulong sa Pasig ni David De Angelo. Pagpapabilis ng usad ng mga kaso ang mungkahi ni Atty. Angelo de Alban. Magkakasamang naglatag ng plataporma sa Tacloban sina Mimi Doringo, Modi Floranda, Amira Lidasan, Liza Maza, Jerome Adonis, Nars Alin Andamo, Ronel Arambulo, Representative Arlene Brosas, Teddy Casino at Representative Franz Castro. Programang pangkalusugan ng isa sa pinaglalaban ni Senator Bongo. Nagdaos ng Grand Rally sa El Salvador, Misamis Oriental sina Atty. Raul Lambino, Dr. Richard Mata, Atty. Vic Rodriguez, Philip Salvador, Atty. Jimmy Bondo, Senador Bato de la Rosa at Atty. J.V. Hinlo. Sa Olongapo City, nagpunta si Congressman Rodante Marcoleta. Libreng almusal mula kinder hanggang senior high ang nais ni Kiko Pangilinan. Problema sa trapiko ang naisolusyonan ni Senator Francis Tolentino. Ipinunto ni Representative Camille Villar ang halaga ng edukasyon. Fuel subsidy para sa mangingisda ang suwestyon ni Bam Aquino. Nag-ikot naman sa Misamis Oriental at Cagayan de Oro si Senator Bong Revilla para palakasin ang mga LGU ang ipinangako ni Representative Bonifacio Busita. Kapakanan ng kabataan ang isa sa susuportahan ni Senator Pia Cayetano. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador para sa eleksyon 2025. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa Google Maps na ang pangalang West Philippine Sea bilang label o pantukoy sa dagat sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Makikita yan kapag hinanap ang mapa ng Pilipinas sa naturang online mapping service. Sa ilalim ng Administrative Order ni Nooy Pangulong Noynoy Aquino taong 2012, pinangalan ng West Philippine Sea ang mga lugar sa kanlurang bahagi ng bansa. Kabilang sa mga sakop niya ng Kalayaan Group of Islands at Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Taong 2016 naman nang pumabor ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague laban sa pag-angkin ng China sa halos buong South China Sea na ayon sa korte ay walang legal na basihan. Hanggang ngayon, hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling. Sinusubukan pa ng GMA News Online na kunin ang pahayag ng Google. Sa binubuo namang Code of Conduct para sa South China Sea, gustong linawin ng Pilipinas kung magiging legally binding ito. Ang China naman nais isama sa COC ang kanilang 9-dash line na umaangkin sa halos buong South China Sea. Balitang hatid ni JP Soriano. Ang halos pagbangga ng higanting barkong ito ng China Coast Guard sa mas maliit na barko ng Philippine Coast Guard sa isang bahagi ng West Philippine Sea noong April 7. Kabilang sa mga binanggit ng gobyerno sa mga opisyal ng China, kaugnay sa negosyasyon ng ASEAN-China Code of Conduct o COC sa South China Sea.
Giit ng gobyerno ng Pilipinas na labag sa insidente ang soberanya at mga karapatan ng Pilipinas. Of course, that's all related. Certainly issues like that, in fact, are one of the reasons why we need to have a code. Mahigit 20 taon nang binubuo ang Code of Conduct na magiging gabay sa pagkilos ng China at mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kaugnay ng South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea. Kasama sa negosasyon ang Malaysia na kasalukuyang chairman ng ASEAN, gayon din ang Vietnam at Brunei, mga bansang may inaangkin ding teritoryo doon. Mahalaga yan dahil minsan ang sinabi ng China na mareresolba lang ang issue sa teritoryo sa South China Sea kapag natapos na ang Code of Conduct o yung COC. Kaya gusto ngayong malinawan ng gobyerno ng Pilipinas kung papayag ang China na maging legally binding o magiging batas na ang COC para may mapanagot. Ang China naman gustong isama sa Code of Conduct ang magpakilala sa kanilang 9-dash line na dati nang hindi kinikilala ng Pilipinas at iba pang bansa. Tutol din ang China na makialam ang mga bansang walang inaangking teritoryo sa rehiyon. Dati nang inaalmahan ng China ang pagtulong ng Amerika, Japan at Western powers sa Pilipinas sa issue sa West Philippine Sea. Before you get to that particular issue, you have to know what we're going to be adopting. So we have to see first how, let's say, the latest draft of a code of conduct looks like before we can address that issue. I think that's one of the issues which will be discussed perhaps last. Taong 2023 nang i-adapt ng ASEAN at China ang guidelines para sa mas maagang pagkatapos ng COC na target matapos sa loob ng 3 taon. Sa mga susunod na buwan sa Malaysia gaganapin ang susunod na round na pag-uusap kaugnay sa COC. Next year 2026, Pilipinas naman ang chair ng ASEAN kung saan Pilipinas rin na mamumuno sa usapin ng COC na mahigit 3 dekada ng binubuo. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa loob lang ng isang linggo, 2 titulo ang naipanalo ng Pinoy Q artist na si Johan Chua. Natalo niya ang pambato ng Vietnam sa finals ng Hoang Pudo Pool Arena Open sa score na 13-8. Tinapos din ni Chua ang laban sa isa pang Vietnamese Q artist sa score na 13-7. Lumalaban ngayon ng Pinoy Billiard Star para sa Stage 2 qualification. Double gold naman ang Team Pilipinas sa World Triathlon Regional Cup sa Vietnam. Kabilang sa mga nagkampiyon si Mary Joy Trupa sa Women's Elite category, habang si John Patrick Siron sa Men's Elite category. Good job sa inyo!